Sa isang mainit na tanghali na tila tumutusta sa aspalto, gusto lang ni Farah na makauwi gamit ang kanyang Vespa. Ngunit sa kurbada ng isang hilera ng mga commercial building, hinarang siya sa isang iligal na checkpoint na pinamumunuan ng isang brutal na pulis. Sa loob ng ilang minuto, ang buhay niya ay naging bangungot. Binugbog siya, itinali at ipinahiya. Hanggang sa huli, may kung anong nagising sa kanyang pagkatao. Sa ilalim ng tirik na araw na nagpapabuga ng init mula sa kalsada, pinilit pa rin ni Farah na magmaneho ng kanyang puting Vespa Matic. Ang hangin na sumasalubong sa kanyang mukha ay hindi nakakatulong, sa halip ay nakadaragdag pa sa bigat ng pakiramdam dahil dumidikit ang init sa balat. Kakatapos lang niyang mamili ng gamit sa bahay at wala na siyang balak huminto kahit saan. Gusto lang ni Farah na makauwi agad, mailapag ang mga dala at makapagpahinga mula sa nakakapagod na biyahe. Habang pinupunasan ang pawis sa noo, inayos niya ang kanyang paghinga para manatiling nakapokus sa maingay na kalsada. Sa buong biyahe, napansin ni Farah na mabagal din ang takbo ng ibang sasakyan dahil sa temperaturang nakaubos ng lakas. Medyo hirap na ang tunog ng makina ng kanyang Vespa dahil sa init, pero sapat pa naman para ituloy ang biyahe. Sinikap ni Farah na panatilihin ang safe distance sa ibang sasakyan habang paminsan-minsan ay sumusulyap sa side mirror para siguraduhing walang kakaibang nangyayari sa likuran. Ang nasa isip lang niya ay makalagpas sa highway na ito sa lalong madaling panahon at makapasok sa lugar na mas malilim. Walang anumang senyales na magpapahinala sa kanya na may masamang naghihintay sa unahan. Ang maliit na backpack na puno ng pinamili ay dahan-dahang umuugoy sa hook sa harap ng Vespa. Yumuko sandali si Farah para siguraduhing maayos pa ang lahat bago muling tumingin ng diretsyo sa daan. Nagsisimula ng tumulo ang pawis mula sa liig papunta sa likod ng kanyang damit, dahilan para lalo siyang maalinsangan. Gayunpaman, pinanatili niya ang bilis at hindi nagreklamo maliban sa mahinang bulong na kumawala sa kanyang bibig nang lalong tumindi ang init. Para sa kanya, ang biyaheng ito ay karaniwang routine lang gaya ng ibang araw. Wala siyang masamang kutob. Wala siyang kamalay-malay na mayroong panganib na pipigil sa kanyang pag-usad. Pagpasok sa kurbada malapit sa hilera ng mga establishmento, bahagyang binagala ni Farah ang takbo para umiwas sa aksidente dahil maraming sasakyan ang labas-masok sa parking. Huminga siya ng malalim, pilit nilalabanan ang init na patuloy na tumitindi habang iginagalaw ang balikat para mabawasan ang lagkit ng pawis. Bumulong siya, grabe, ang init ngayong araw. Uwi na lang agad. Ang simpleng pangungusap na iyon ay refleksyon ng kagustuhan niyang matapos ang biyahe nang walang aberya, walang istorbo. Ngunit, hindi niya alam na pagkalagpas sa kurbadang iyon, hindi na magiging katulad ng dati ang takbo ng kanyang buhay. Nang papalapit na si Farah sa malaking kurbada na puno ng mga tindahan, agad niyang binagalan ang Vespa nang makita ang ilang figurang nakauniporme na nakatayo mismo sa gitna ng daan. Mula sa malayo pa lang, halata ng hindi normal ang pwesto nila. Walang checkpoint signage, walang harang, at walang makitang opisyal na kagamitan sa inspeksyon na karaniwang ginagamit sa mga operasyon ng pulisya. Napakunot noo si Farah, sinusubukang tiyakin kung totoong checkpoint ba ito o simpleng pagsisita lang. Pero habang papalapit siya, lalong lumalakas ang pakiramdam na may hindi tamang nangyayari doon. Ang ilang pulis ay nakatayo ng watak-watak, tila sadyang hinaharangan ang bahagi ng daan. Ang kilos nila ay hindi gaya ng mga opisyal na sumusunod sa prosedur, kundi parang grupo ng mga taong nag-aabang ng partikular na target. Walang ibang sasakyan na iniinspeksyon, walang pila, at walang ibang motorista na pinapahinto. Sa katunayan, parang iniiwasan pa ng ibang motorista ang lugar na iyon. Ang iba ay pinipiling mag-u-turn bago pa makalapit ng husto. Agad iyong nagparamdam kay Farah na may mali, pero masyado na siyang malapit para umiwas. Wala siyang nagawa kundi magpatuloy ng mabagal habang sinusubukang kumalma. Sa gitna ng grupo, isang kapansin-pansing figura ang umagaw sa atensyon ni Farah. Isang lalaking malaki ang katawan, mataba, may makapal na bigote at nakabuka ang dibdib na tila siya ang pinakamakapangyarihan sa lugar na iyon. Ang mukha niya ay puno ng kayabangan at ang matalim na tingin ay hindi nagbibigay ng puwang para lumaban. Siya ang mukhang lider ng grupo. Ang tindig niya ay nagpapakitang sanay siyang mag-utos at manggipit ng ibang tao. Nakita ni Farah na ang kamay ng lalaki ay nasa bewang, tila handang kontrolin ang sitwasyon sa anumang paraan.
Sa sandaling iyon, naramdaman ni Farah ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Nang palapit na ng palapit si Farah at wala ng espasyo para umiwas, biglang humakbang pasulong ang malaking lalaki habang nakataas ang kamay at nakaturo mismo kay Farah. Ang boses niya ay dumagundong sa pagitan ng mga building dahilan para lumingon ang lahat ng nasa paligid. Hoy! Hinto! Ikaw, puting Vespa! Sigaw niya sa tonong nag-uutos at magaspang. Kusa namang napapreno si Farah at inihinto ang Vespa ilang metro mula sa pwesto nila. Sinubukan niyang manatiling kalmado kahit na ang kaba ay nagsisimulang gumapang mula sikmura paakyat sa dibdib. Ang sitwasyong mukhang kakaiba kanina ay naging madilim na pangyayari na hindi na niya matatakasan. Maingat na bumaba si Farah sa Vespa, sinusubukang ipakita na handa siyang makipagtulungan kahit na lalong lumalakas ang kutob niya. Tumayo siya ng tuwid, binuksan ang maliit na bag at inilabas ang lahat ng kailangang dokumento nang hindi na kailangang utusan pa. Magalang gaya ng nakasanayan, inabot niya ito kay Purnomo habang sinasabing, "Kumpleto po ito, sir." Umaasa siyang ang mabuting asal ay magpapabilis sa proseso at makakapagpatuloy siya sa pag-uwi ng walang dagdag na problema. Ngunit, ang tugon na natanggap niya ay malayo sa inaasahan. Padabog na kinuha ni Purnomo ang mga dokumento. Pagkatapos ay binaliktad-baliktad ang rehistro at lisensya ni Farah nang walang direksyon, tila sinusubukang maghanap ng kung ano na wala naman talaga. Hindi siya nagbabasa ng maayos, nagbubukas lang ng pahina sabay iling na parang hindi kontento. Ang paraan ng pagsuri niya sa mga papel ay malinaw na nagpapakitang hindi siya totoong naghahanap ng mali, kundi naghihintay ng pagkakataon para magbintang ng kahit ano na pwedeng pabor sa kanya. Tinitigan siya ni Farah nang may pag-aalala, sinusubukang pakalmahin ang sarili sa pamamagitan ng mabagal na paghinga para hindi mapatulan ang aroganting ugali. Matapos ang ilang segundong pagpapanggap na nag-iinspeksyon, biglang bumulong si Purnomo, mahina pero puno ng kahulugan. "Yitsen, may hindi tama dito." Ang pangungusap na iyon ay nagpagulat kay Farah. Hindi niya maintindihan kung anong parte ang tinutukoy dahil alam na alam niyang nasa ayos ang lahat ng dokumento niya. Napalunok si Farah bago naglakas loob magtanong, "Aling parte po, sir?" "Tama naman po lahat ng dokumento ko." Wala siyang intensyong lumaban. Gusto lang niyang makasiguro kung ano ang itinuturing na mali para maitama niya. Ngunit, ang simpleng tanong na iyon ay lalong nagpaigting sa sitwasyon. Itinigil ni Purnomo ang ginagawa at tinitigan si Farah ng matalim at puno ng kayabangan. Naningkit ang mata niya, lumapit ng isang hakbang at nagsabi sa mataas na tono, "Tinatanong mo ako. Sa tingin mo mas may alam ka kaysa sa akin?" Ang tono ng boses niya ay hindi nagbibigay ng pagkakataon para magpaliwanag. Malinaw na hindi siya nag-check ng dokumento, kundi naghahanap ng rason para gipitin si Farah. Ang ilang tauhan na nakatayo sa likuran ay nagsimulang umisi ng nakakaloko. Parang naghihintay ng susunod na drama. Naramdaman ni Farah na anuman ang sabihin niya pagkatapos nito ay walang magbabago dahil tinarget na siya ni Purnomo simula pa lang. Matapos ang walang kwentang pagbabaliktad sa mga dokumento, tumigil si Purnomo at tinitigan si Farah ng may mapang-uyam na ekspresyon. Ang tingin ng mata niya ay malinaw na nagpapakita na simula pa lang ay wala siyang balak magsagawa ng tamang inspeksyon. Binalik niya ang mga papel ng walang galang, halos mahulog pa ito mula sa kamay ni Farah. Ilang segundong siyang nanahimik na tila gustong bumuo ng tensyon bago ilabas ang tunay na pakay. Nakatayo lang si Farah, naghihintay sa paliwanag na lalabas sa bibig ng lalaki. Umaasang may posibilidad pa na biglang magbago ang sitwasyon at maging maayos. Ngunit ang pag-asa niya ay agad na nadurog ng ibuka ni Purnomo ang bibig at sa tonong magaspang at walang pag-aalinlangan, sinabi nito, "Kung gusto mong tumuloy, magbayad ka ng 2,000. Madaling lumabas ang mga salita. Parang routine na sa kanya ang mangikil. Napatingin si Farah sa kanya ng may pagtataka at pagkalito. Walang nilabag na batas, walang mali at kumpleto ang mga dokumento. Ang hinihingi ay pakinggan mong kalokohan at hindi makatarungan. Sinubukan ni Farah na manatiling kalmado kahit naninikip na ang dibdib sa nararamdamang kawalan ng katarungan. Umiling siya ng marahan bago nagtanong sa magalang na boses. "Teka lang po, sir, wala naman po akong nilabag. Bakit kailangang magbayad?"
Suminghal si Purnomo at tinapik-tapik ang tiyan sa paraang ng mamaliit gaya ng taong sanay na makapangyarihan at hindi kailanman nagagambala ng lohikal na tanong. Huwag ka ng madaming satsat. 2,000 ngayon na. Sabi niya habang inilalapit ang katawan. Ang tono ng boses ay hindi na lang naguutos, kundi nananakot. Wala siyang pakialam sa anumang paliwanag. Ang gusto lang niya ay pera. Ang ugali niya ay nagpapakita na itinuturing niyang madaling target ang mga mamamayang tulad ni Farah. Isang taong matatakot at susuko ng walang laban. Sa likod ni Purnomo, nagsimulang tumawa ng mahina ang mga tauhan niya. Ang tawa nila ay hindi lang katuwaan, kundi tanda na ang ginagawa ni Purnomo ay naging gawin na itinuturing nilang normal. Nagkatinginan sila at tumango sa isa't isa, tila sinasabing ang kikita, ngayong araw ay abot kamay na. Naramdaman ni Farah ang pressure mula sa lahat ng direksyon, ang init ng araw, ang nakakatakot na tingin ng mga tiwaling pulis, at ang mapang-asar na tawa na lalong nagpapasikip sa sitwasyon. Nagsimula siyang mag-alala, pero pinilit pa rin niyang panindigan na wala siyang kasalanan at hindi siya dapat tratuhin ng ganoon. Pinigil ni Farah ang hininga bago naglakas loob sumagot. Alam niyang ang sasabihin niya ay pwedeng magdulot ng galit, pero hindi rin siya pwedeng basta na lang sumuko sa gawaing malinaw na hindi patas. Sa boses na nananatiling magalang pero matatag, sinabi niya, "Pasensya na po, sir, wala akong kasalanan. Hindi ako magbabayad." Ang pangungusap ay lumabas ng dahan-dahan, pero sapat na malinaw para magbago ang ihip ng hangin sa paligid. Ilang residente na nakakakita mula sa malayo ay lumingon, pinagmamasdan ang tumitinding tensyon sa pagitan ni Farah at ng mga pulis. Ang tawa ni Purnomo na kanina ay pakinggan mong relax at nang mamaliit ay biglang tumigil. Ang mukha niya ay nagbago sa loob ng ilang segundo mula sa pagiging mayabang tungo sa ekspresyong puno ng galit. Tumigas ang panga niya at naningkit ang mata na nakatitig kay Farah, parang nakatingin sa kaaway. Ang reaksyon ni Farah na may lakas ng loob tumanggi ay malinaw na hindi niya karaniwang naririnig sa mga biktima niya. Humakbang si Purnomo ng kalahating hakbang pasulong dahilan para lalong kumipot ang distansya nila. Ang amoy ng pawis na humalo sa init ng tanghali ay nakadagdag sa bigat ng tensyonadong kapaligiran. Sa tonong mas malakas kaysa kanina, sumigaw si Purnomo, "Ang lakas ng loob mong kalabanin ako. Sino ka sa akala mo?" Ang boses niya ay umalinggaw-ngao sa pagitan ng mga establishmento dahilan para ang ilang motorista ay magbagal para tignan ang nangyayari. Walang awa sa boses niya. Tanging banta at kumpiyansa na ang posisyon at uniforme niya ay naglalagay sa kanya sa ibabaw ng batas. Hindi na tumatawa ang mga tauhan niya, sa halip ay nakatingin kay Farah ng matalim, handang sumunod sa utos ng boss nila anumang oras. Ang sitwasyon ay nagpa-realize kay Farah na ang pagtanggi niya ay nagsindi ng apoy na mas malaki kaysa sa inaakala niya. Kahit na kumakabog ng malakas ang dibdib at nanginginig ang kamay sa kaba, hindi umatras si Farah. Tinitigan niya si Purnomo gamit ang mga matang pilit pinatatatag kahit nagsisimula ng manginig ang katawan. Sa boses na medyo mahina pero nananatiling matigas, sinabi niya, "Hinihingi ko lang po ang hustisya, sir." Simple ang mga salita, hindi nang hahamon, nagsasabi lang ng katotohanang pinanghahawakan niya. Ngunit sa harap ng taong tulad ni Purnomo, ang simpleng katapangan na iyon ay itinuring na insulto. Nang hindi niya namamalayan, ang pangungusap na iyon ang naging mitsa ng karahasang dadapo sa kanya. Si Purnomo na galit na ay agad na gumawa ng agresibong hakbang nang hindi binibigyan si Farah ng pagkakataon. Sa mabilis na galaw at puno ng galit, itinulak niya ang dibdib ni Farah ng malakas gamit ang dalawang kamay. Ang tulak na iyon ay hindi lang para paalisin si Farah, kundi malinaw na layuning patumbahin siya. Si Farah na hindi handa sa atake ay nawalan agad ng balanse. Ang katawan niya ay naitulak paatras ng malakas, dahilan para wala siyang oras na tumukod o umiwas. Sa loob ng ilang segundo na parang napakabilis, bumagsak siya at humampas sa aspalto na mainit at nakapapaso sa balat. Bumagsak ng malakas ang katawan ni Farah. Ang siko at tuhod niya ay kumayod ng direkta sa magaspang at mainit na kalsada na nagdulot ng matinding hapdi. "Aray!" sigaw ni Farah. Mahina ang boses pero puno ng sakit. Sinubukan niyang pigilan ang katawan para hindi gumulong, pero ang init at hapdi sa balat ay nagpahirap sa paggalaw. Ang mga pinamili niya sa backpack ay nahulog din at tumalsik ng kaunti, nagdagdag sa munting kalat sa paligid niya.
Umuwol ng mahina si Farah habang sinusubukang iangat ang katawan. Ngunit pinatigil siya ng sakit. Ang ilang residente sa paligid na nakakita sa pangyayari ay nakatingin lang na may pag-aalala sa mukha. May mga gustong tumulong pero agad silang umatras nang makita ang dami ng pulis sa lugar. Mas malaki ang takot kaysa sa awa. Nakatayo lang sila sa gilid ng bangketa. Ang iba ay nakayuko, ang iba ay nagbubulungan ng hindi nangangahas lumapit. Ang mga motoristang dumadaan ay nagbagal din pero piniling manatili sa kani-kanilang sasakyan. Dahil mukhang napakadelikado ng sitwasyon para sa sinumang magtatangkang makialam. Hindi nagpakita ng kahit kaunting pagsisisi si Purnomo. Sa halip, lalong lumabas ang galit at kayabangan sa mukha niya. Lumapit siya kay Farah na pilit pa ring bumabangon. Sa malakas na boses na umalingaw sa paligid, sumigaw siya, "Ang lakas ng loob mong kalabanin ako." Ang tono ng boses niya ay talagang hindi nagbigay ng puwang para pagdudahan kung sino ang hari sa lugar na iyon ayon sa kanya. Para kay Purnomo, ang pagtanggi ni Farah sa hiling niya ay malaking insulto na dapat pagbayaran. At para kay Farah, ang brutal na tulak na iyon ay ang punto kung saan lalong lumala ang sitwasyon. Malayong-malayo sa inisip niya nung umuwi siya ilang minuto ang nakalipas. Hindi pa naiaangat ni Farah ang katawan nang ang malaking anino ni Purnomo ay tumakip muli sa kanya. Nang hindi nagbibigay ng kahit kaunting pagkakataon, iniwas-iwas ni Purnomo ang kamay at sinuntok ang mukha ni Farah ng malakas. Tumagilid ang ulo ni Farah at bago pa mawala ang sakit, sumunod ang pangalawang suntok sa balikat niya. Mabilis at sunod-sunod ang galaw. Nagpapakita na hindi na ito basta aksyon ng isang alagad ng batas, kundi paglalabas ng brutal na galit. Kusa namang itinaas ni Farah ang kamay para sanggahin ang atake, pero ang posisyon ng katawan niyang nakaupo pa ay nagpahirap sa pag-iwas. Bawat atake ay parang dagdag na bigat sa dibdib niya, nagpapaiksi ng hininga. Hindi binigyan ni Purnomo ng puwang si Farah para huminga. Patuloy niyang pinagsusuntok ang malalapit na parte ng katawan mula likod, balikat, hanggang sa braso ni Farah na sinusubukang takpan ang mukha. "Huwag kang lumaban," sigaw niya habang sumusuntok ulit. Ang sigaw ay hindi babala, kundi banta na nagpapalala sa takot. Nagsimulang tumulo ang luha hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa sakit na matindi at sunod-sunod. Nanginginig ang katawan niya sa tuwing tumatama ang suntok. Sinubukan niyang ipihit ang katawan para hindi masyadong lantad sa atake. Pero, ang hindi magandang posisyon ay nagpamukha sa kanya na parang sitting duck. Ang pawis niya ay humalo sa alikabok ng aspalto at kaunting dugo na nagsisimulang lumabas sa pumutok niyang labi. Samantala, ang ilang residenteng nakasaksi sa pangyayari mula sa ligtas na distansya ay nagsimulang magpakita ng reaksyon na halong takot at galit. Bumulong sila ng mahina, hindi makapagtaas ng boses. "Kawawa naman, bakit ganyan ang pulis?" sabi ng isang nanay sa nanginginig na boses. Nakatakip sa bibig dahil hindi makapaniwala sa nakikita. Ngunit, kahit may mga komento, walang naglakas loob lumapit. Alam nila kung gaano kadelikado ang humarap sa mga pulis na nakauniporme, lalo na kapag ang mukha ni Purnomo at ng mga tauhan niya ay malinaw na nagpapakita na wala silang pakialam sa batas. Ilang motorista ang huminto lang saglit, tinignan ang sitwasyon ng may takot sa mukha, tapos ay dahan-dahang nagpatuloy sa biyahe dahil ayaw madamay. Sa huli, nagawa lang ni Farah na paliitin ang katawan, sinusubukang protektahan ang ulo gamit ang dalawang kamay habang umiiyak sa sakit. Hinihingal siya at pakiramdam niya ay lalong humihina ang katawan. Sa tuwing tatama ang suntok sa kahit saang parte, gusto niyang sumigaw para humingi ng tulong, pero ang boses niya ay ipit dahil sa takot at sakit. Walang matatakbuhan, walang naglalakas loob tumulong, at wala siyang magawa kundi tiisin ang sunod-sunod na atake. Sa ganitong kalagayan, nagsimulang maramdaman ni Farah na ang araw na iyon ay hindi lang araw ng kamalasan, kundi araw kung saan ang dignidad niya ay tinapakan hanggang sa pinakamababa. At kahit nararamdaman na ng mga residente ang malinaw na kawalan ng katarungan, walang ni isa sa kanila ang naglakas loob na pigilan ang kalupitan ni Purnomo. Sa wakas ay tumigil si Purnomo sa pagsuntok, pero hindi dahil sa awa. Lumingon siya sa isa sa mga tauhan niya na kanina pa may inihanda. Inabot ng tauhan ang isang lubid na may mukhang nasisiyahan tila inaabangan ang susunod na karahasan. Walang pag-aalin lang ang kinuha ito ni Purnomo, pinaglaruan ang lubid sa kamay tila pinag-iisipan kung paano gagamitin.
Si Farah na nakahandusay pa rin sa aspalto ay sinubukang iangat ng kaunti ang mukha, umaasang tapos na ang pagpapahirap. Pero ang pag-asang iyon ay agad na nawala nang makita niya ang lubid sa kamay ni Purnomo. Isa sa mga tauhan niya ang sumigaw ng malakas, talian na iyan para madala. Ang sigaw na iyon ay nagpanginig lalo sa mga residenteng nanonood mula sa malayo. Walang nag-akala na aabot sa ganoon ang aksyon nila. Pero wala pa ring naglakas loob na pumigil. Yumuko si Purnomo at hinila ng kaunti ang buhok ni Farah para makita ang liig nito tapos ay ipinulupot ang lubid doon. Magaspang ang galaw at walang pakialam kung magasgasan man ang balat o magkasugat. Nang nasa pwesto na ang lubid, hinila ito ni Purnomo ng malakas nang hindi binibigyan ng oras si Farah para maghanda. Sa unang hila pa lang ay nasakal na si Farah. Pakiramdam niya ay hinuhugot ang liig mula sa loob dahilan para mahirapang pumasok ang hangin. Kusa na lang gumalaw ang katawan dahil sa reflex. Tumaas ang dalawang kamay niya sinusubukang luwagan ang pagkakasakal. Pero mas malakas ang puwersa ni Purnomo. Umubo ng malakas si Farah. Putol-putol ang hininga at nagsisimula ng mamula ang mukha. Sa mahina at nasasakal na boses, nagmakaawa siya, "Sir, tulong. Hindi ako makahinga." Ang mga salita ay pakinggan mong putol at halos hindi malinaw dahil lalong humihigpit ang lubid. Nangingilid ang luha sa mata niya hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil din sa takot na lalong lumalaki. Ngunit, ang pagmamakaawa niya ay hindi nagpalambot sa puso ng sinuman sa harap niya. Mas lalong idiniin ni Purnomo ang kapangyarihan niya. May mukhang puno ng galit at walang kahit katiting na awa, sumigaw siya ng malakas. "Tumahimik ka!" Ang sigaw ay may kasamang mas malakas na hila dahilan para mapaigtad ang katawan ni Farah at muntik nang mawala ng balanse. Kahit na nakatumba na siya, nanood lang ang mga tauhan ni Purnomo habang nakangiti ng may kasiyahan tila ba ang ginagawa ay ganap na tama. Ilang residente ang nagtakip ng bibig at yumuko dahil hindi na kayang tignan pa. Ang sitwasyon ay nagpapakita na ang nangyayari ay hindi na lang pang-aabuso sa kapangyarihan, kundi hayagang pagpapahirap na ginagawa ng walang takot sa kapalit. Si Purnomo na hawak pa rin ang dulo ng lubid ay sa pilitang hinila si Farah papunta sa bangketa. Pagdating sa gilid ng kalsada, niluwagan niya ng kaunti ang hila at tumawa ng magaspang. Tila ba ang ginagawa niya ay nakakatawa at dapat ipagmalaki. Sa tonong nag-uutos na hindi pwedeng suwayin, sumigaw siya, "Sige, gumapang ka, para malaman ng tao na matigas ang ulo mo." Ang boses niya ay umalinggaw-ngao sa paligid ng mga establishmento, at ang ilang taong kanina ay sumusulyap lang ay talagang huminto para manood. Si Farah na nasasakal pa rin at nasasaktan ay pinigilan lang ang sarili na huwag matumba ulit. Pero ang utos na iyon ay lalong nagpabigat sa dibdib niya dahil naghalo ang hiya at takot. Habang nanginginig pa ang katawan, sumunod si Farah dahil wala siyang ibang choice. Nagsimula siyang gumapang ng dahan-dahan sa ibabaw ng bangketa na mainit at magaspang. Mahapdi ang tuhod, nanginginig ang kamay, at patuloy na hinahabol ang hininga dahil sa lubid na nakapulupot pa rin sa lig. Agad na humagalpak ng tawa ang mga tauhan ni Purnomo, ninanamnam ang tanawid na parang palabas sa tanghaling tapat. Ang ilan sa kanila ay itinuturo pa si Farah habang hawak ang tiyan, nagpapakita kung gaano sila kawalang puso. Lalong naging kahiya-hiya ang sitwasyon para kay Farah dahil bawat galaw niya sa paggapang ay nagdudulot ng bagong tawanan mula sa mga tiwali. Binagalan ng mga motorista ang takbo nang makita ang nangyayari. Ang ilan sa kanila ay nagtakip ng bibig dahil hindi makapaniwala na may pulis na kayang maging ganoon kalupit sa isang babaeng wala namang nilabag. May agad na nag-iwas ng tingin dahil hindi kayang tignan. At mayroon ding kusang naglabas ng cellphone para mag-record kahit na nanatili sa malayo dahil takot na maging susunod na biktima. Ang sitwasyong ito ay lalong nagparamdam kay Farah na maliit siya at walang laban. Alam niyang may nakakakita sa kanya, pero walang mailakas ng loob na kumilos. Ang hiya ay mas masakit kaysa sa pisikal na sakit na nararamdaman niya. Habang patuloy na gumagapang, yumuko si Farah hanggat kaya niya para itago ang mukhang basang-basa ng luha. Sa pagitan ng mga hikbi na hindi niya mapigilan, bumulong si Farah ng mahina. "Bakit ako pa?" Ang tanong ay kusa na lang lumabas, hindi para sa kahit sino, kundi bilang pagpapahayag ng kawalan ng pag-asa na pumupuno sa isip niya. Hindi niya maintindihan kung paanong ang simpleng pag-uwi ay naging ganito kalupit na kahihiyan.
Sa lahat ng bigat na pisikal at emosyonal na dumapo sa kanya, pakiramdam ni Farah ay wala nang masasaklap pa sa nararanasan niya ngayon. Ngunit malalim sa kanyang pagkatao, ang sakit at kahihiyan ay dahan-dahang bumubuo ng ibang bagay. Isang bagay na hindi pa niya namamalayan na nagigising. Sa gitna ng sakit na dumidiin sa katawan niya mula sa iba't ibang direksyon at hiyang bumaon ng malalim sa puso, umabot si Farah sa punto kung saan hindi na kaya ng isip niya na tiisin ang lahat. Bawat paghinga ay mahapdi. Bawat galaw ng paggapang ay parang dagdag na pabigat sa dibdib. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may nagsisimulang gumalaw sa loob niya. Isang puwersa na lumabas hindi dahil sa karaniwang tapang, kundi dahil sa hangganan ng pasensya na talagang ubos na. Ang kawalan ng pag-asa na humampas kanina ay naging galit na mas malakas kaysa sa takot. Tumigil sa paggapang si Farah, pumikit sandali at huminga ng malalim na pakinggan mong iba kaysa kanina. Tila ba may bagong lakas na dumadaloy sa buong katawan. Nang imulat ulit ni Farah ang mata, iba na ang tingin niya. Ang tingin ay nagbago mula sa takot tungo sa malamig na katigasan. Ang katawan na kanina ay nanginginig sa hina ngayon ay nanginginig dahil sa isang bagay na mas malaki. Isang lakas na matagal nang natutulog sa loob niya. Nakapulupot pa rin ang tali sa liig niya, pero ang hila ni Purnomo ay hindi na nagpapahina sa kanya gaya kanina. Naramdaman ni Farah ang kakaibang sensasyon sa dalawang kamay. Tila ba may lakas na gumagapang palabas mula sa buto at kalamnan. Kahit hindi pa nawawala ang sakit, ang lakas na biglang nagising ay nagparamdam na mas matatag ang katawan niya. Ang mga tauhan ni Purnomo na kanina ay tumatawa habang nakikita siyang gumagapang ay nagsimulang magkatinginan nang makita ang pagbabago sa kilos ni Farah na biglang huminto. Sa sandaling iyon, ang alaala ng namayapang lolo ay lumitaw ng malinaw sa isip ni Farah. Ang matandang lalaki na madalas niyang makitang gumagawa ng simpleng ritual bago magsanay ng arnis at madalas magkwento tungkol sa ianting-anting. Sinaunang kaalaman na nagbibigay kakayahan sa taong bumangon kahit nawasak ang katawan. Ang alaalang iyon ay inakala lang ni Farah na kwentong pampamilya. Hindi totoo. Ngunit ngayon, sa gitna ng kahihiyan at karahasan na nararanasan niya, naramdaman ni Farah na ang dugo ng lolo niya ay talagang nananalaytay sa kanya. Ang maliliit na pagsasanay na dati ay itinuring niyang hindi mahalaga ngayon ay bumabalik sa alaala, nagbibigay ng direksyon ng hindi niya namamalayan. Ang katawan niya ay nagsimulang tumugon hindi ng takot, kundi ng kahandaang lumaban. Sa paghingang lalong nagiging matatag, yumuko si Farah, pero hindi dahil sumusuko. Bumulong siya ng mahina, pero malinaw. Tama na. Ayoko nang tratuhin ng ganito. Ang mga salita ay hindi lang reklamo, kundi pahayag ng isang taong umabot na sa huling hangganan. Ang bulong na iyon ang nagkandado ng kanyang desisyon. Sa sandaling iyon, ang tali sa liig ay hindi na kasing higpit ng dati at ang sakit sa katawan ay hindi na nagpapalumpo sa kanya. Naghandang bumangon si Farah. May nagbago sa kanya at ang sandaling ito ang naging turning point ng buong pangyayari na hanggang ngayon ay puro paghihirap lang. Ngayon, ang sitwasyon ay papunta na sa direksyong ibang-iba. Mahigpit pa rin ang tali sa liig ni Farah, pero ang bagong lakas na nagising sa kanya ay nagparamdam na ang sakal ay hindi na kasing tigas ng dati. Sa isang matatag na paghinga, itinaas ni Farah ang dalawang kamay at hinawakan ang tali. Nanigas ang kalamnan ng braso at sa mabilis ngunit kontroladong galaw, hinilan niya ang tali hanggang sa maputol ang mga hibla nito. Ang tunog ng pagpatid ng tali ay narinig ng malinaw o dahilan para tumahimik ang lahat ng tao sa paligid. Ang sakal na kanina ay nagpapahabol sa kanya ng hininga ngayon ay tuluyan ng natanggal at nahulog sa lupa ng walang bisa. Ang galaw ay biglaan at malakas kaya sinumang nakasaksi ay agad na nakapansin na ang babaeng nakita nila kanina ay hindi na ang parehong biktima. Nanlaki ang mata ni Purnomo na nakatayo, hindi kalayuan kay Farah, hindi makapaniwala sa kakayari lang. Anong kalokohan to? Sigaw niya sa mataas na boses. Halong gulat at takot. Ang aroganting ekspresyon na karaniwang nasa mukha niya ay biglang naging pagkalito. Umatras siya ng isang hakbang, sinusubukang intindihin kung paanong si Farah, na ilang minuto lang ang nakalipas, ay nakahandusay ng mahina ngayon ay naputol ang tali ng ganoon kadali. Nawala na rin ang tawa ng mga tauhan niya, napalitan ng tingin ng pag-aalala, dahil nagbago ng drastiko ang sitwasyon sa loob ng ilang segundo. Dahan-dahang bumangon si Farah mula sa pagkakagapang at tumayo ng tuwid kahit puno ng sugat,
pasa at gasgas ang katawan. Ang dugong umaagos sa labi ay hindi patuyo at mabigat pa ang hininga, pero nagbago ng tuluyan ang aura niya. Wala nang takot o pagsuko sa ekspresyon. Ang tingin ay matalim, matatag at puno ng kontrol. Ang buong katawan ay naglalabas ng katigasan na hindi pa niya ipinakita noon. Ang mga residente sa paligid na kanina pa bumubulong sa takot, ngayon ay nagsimula ng bumulong sa ibang tono. Hindi lang simpatya, kundi pagkamangha. May narinig na nagsabi ng mahina, "Diyos ko, paano nangyari yon?" Ilang motorista pa ang huminto sa gilid ng kalsada, pinapanood ang pagbabago ng nanlalaki ang mata, habang sina Purnomo at ang mga tauhan ay tulala pa rin, dahan-dahang kinuyom ni Farah ang kamao. Ang tunog ng pagkakakuyom ay dinig na dinig, nagpapakita ng lakas na ngayon ay dumadaloy ng walang pag-aalinlangan sa katawan niya. Bahagya siyang yumuko at tinitigan ang mga kalaban isa-isa. Sa mababa pero matigas na boses, sinabi niya, "Kayo naman ngayon." Ang boses ay hindi malakas, pero sapat na para patayuin ang balahibo ng sinuman. Ang pangungusap na iyon ang tanda ng simula ng malaking pagbabago. Hindi na nakatayo si Farah bilang biktima, kundi bilang taong handang ibalik ang lahat ng kalupitang kakatanggap lang niya. Ang mukha ng mga tauhan ni Purnomo ay nagsimulang magpakita ng panik, dahil na-realize nila na ang sitwasyong kanina ay hawak nila ng buo ngayon ay mabilis na bumaliktad. Hindi sila binigyan ni Farah ng pagkakataong mag-isip. Nang ang dalawang paa ay nakatapak ng matibay sa lupa, mabilis siyang gumalaw papunta sa tauhan ni Purnomo na pinakamalapit. Ang galaw ay matigas, asintado at mas mabilis kaysa kanina. Ang unang tauhan na sumubok lumapit habang nakataas ang kamay ay sinalubong agad ng isang malakas na suntok sa panga. Napakalakas ng suntok kaya tumilapon ang katawan nito paatras at sumubsob sa aspalto nang hindi man lang nakapanangga. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan sa lupa ay nagpaatras ng kusa sa ilang residenteng nanonood, nagulat sa bilis ng pagbaliktad ng sitwasyon. Hindi tumigil si Farah. Agad niyang inilipat ang focus sa susunod na target. Ang pangalawang tauhan na nakitang tumumba ang kasama ay sumubok umatake ng marahas. Pero naunahan siya ni Farah na nagtaas ng paa at nagpakawala ng isang malakas na sipa diretso sa tiyan nito. Tumama ang sipa ng may malakas na puwersa dahilan para tumilapon ang lalaki parang manika na nawalan ng kontrol. Gumulong siya ng ilang metro bago huminto na hawak ang tiyan habang umiingit sa sakit. Ang tunog ng putol-putol na hininga ay nagpapakita kung gaano katindi ang atake ni Farah sa katawan niya. Nang subukan niyang gumapang para bumangon, bumagsak ulit ang katawan dahil sa sakit na humahampas mula sa loob. Dalawang tao ang tumumba sa loob ng ilang segundo, sapat na para mag-alinlangan ang iba. Ang tatlong iba pang tauhan, kahit nakikita na ang takot sa mukha nila, ay sinubukan pa ring umatake ng sabay-sabay. Sinubukan nilang i-pressure si Farah gamit ang dami, umaasang matatalo nila ito. Ngunit, hindi na si Farah gaya ng dati ilang minuto ang nakalipas. Ang katawan niya ay gumagalaw ng swebe, tila ba bawat atake nila ay mabagal sa paningin niya. Tinabig ng isang kamay ni Farah ang suntok. Ang kabilang kamay naman ay humampas sa balikat ng isang salarin. Tinamaan ng tuhod ang tiyan ng isa pang kalaban at ang matalim na siko ay humataw sa panga ng sumubok lumapit sa gilid. Ang sigaw nila ay humalo sa sakit dahilan para magbago ang sitwasyon mula sa tawanan kanina tungo sa total panic. Gumalaw si Farah gaya ng ilang taong nagtago ng lakas na hindi nagamit. Nang ang mga tauhan ay isa-isang humandusay sa aspalto, ang ilan sa kanila ay umuungol at mayroon ding hindi na kayang tumayo pa. Nakatayo si Farah ng matikas sa gitna nila na may mabigat na hininga pero puno ng kontrol. Malamig ang tingin niya nang lumingon sa mga katawang nagbagsakan sa paligid. Sa mababang boses, regular at walang inig, sinabi niya, "Para to sa lahat ng babaeng inintimidate niyo." Ang pangungusap ay hindi lang para sa mga nakahandusay, kundi mensahe rin sa lahat ng nanonood na ang karumal-dumal na gawain ng mga tiwali ay nakahanap na ng katapat. Ang paligid na kanina ay puno ng pangutya ay naging takot at respeto mula sa mga residenteng nakakita kung paano binalik ni Farah ang kanyang dignidad gamit ang lakas na hindi nila inakala. Si Purnomo na kanina patahimik na nanonood sa pagbagsak ng mga tauhan isa-isa. Sa wakas ay natauhan na bumaliktad na ng tuluyan ang sitwasyon. Hinihingal at puno ng panik ang mukha, sinubukan niyang umasta na parang may kontrol pa rin.
Humakbang siya pasulong habang umuungol, sinusubukang pagtakpan ang takot gamit ang pananakot. Pero ang malaki niyang katawan ay hindi nakapagpabago sa katotohanan na kakasaksi lang niya kay Farah na bumugbog ng 5 tao ng sabay-sabay. Gayunpaman, tumanggi ang ego niya na umatras. Itinaas niya ang kamay at sinubukang umatake gamit ang malawak na suntok. Umaasang mapapabagsak si Farah gamit lang ang purong pisikal na lakas. Ngunit, nabasa na ni Farah ang galaw niya bago pa siya totoong gumalaw. Gamit ang reflex na mas mabilis, tumalon si Farah pasulong at iniwasan ang atake sa isang galaw. Eksakto nung nawalan ng balanse si Purnomo dahil sa suntok na sumablay, pinaikot ni Farah ang katawan at hinampas ang mukha ni Purnomo ng isang malakas na suntok na diretso at asintado. Aray, sigaw ni Purnomo nang tumama ang suntok sa buto ng ilong. Ang malaking katawan ay agad na bumagsak pasubsob sa aspalto. Kusa niyang tinakpan ng 2 kamay ang mukha na puno na ng dugo. Ang tunog ng paghampas ng katawan niya sa kalsada ay dinig na dinig dahilan para ang lahat ng tauhan na may malay pa ay natahimik sa takot. Gumulong si Purnomo ng dahan-dahan habang umuungol, hindi na kayang bumangon. Ang mga taong kanina pa nanonood mula sa malayo ay talagang natahimik. Walang naglakas loob magsalita. Kahit ang mga motoristang dumadaan ay nagbagal o huminto sandali sa gilid ng kalsada. Nakita nila si Farah na nakatayo ng matikas sa gitna ng kalsada na puno ng sugat ang katawan. Pasa at dugo, pero nananatiling matibay tila ba hindi na nararamdaman ang sakit na dumapo. Ang tingin ng mata ay hindi na takot, kundi puno ng katigasan at katapangan. Na-realize ng mga residenteng nakasaksi na ang nakikita nila ay hindi karaniwan. Si Farah na kanina ay tinrato na parang hayop at tinapakan ang dignidad ngayon ay nakatayo bilang taong kakapabagsak lang ng maliit na tiranong naghahari sa kalsadang iyon. Tinitigan ni Farah ang mga residente tapos ay ang katawan ni Purnomo na umuungol pa rin ng walang laban. Sa boses na mabigat pero matatag, sinabi niya, walang may karapatang apihin ang maliliit na tao. Ang pangungusap ay lumabas ng walang sigaw, pero sapat na malakas para umalingaw sa tainga ng sinumang nakarinig. Ang mga salitang iyon ay naging kumpirmasyon hindi lang kay Purnomo, kundi para sa lahat ng nakakita na ang katapangan ay hindi pag-aari ng mga may kapangyarihan, kundi pag-aari ng mga naglalakas loob lumaban kapag tinatrato ng hindi patas. Noong araw na iyon, hindi na lang basta biktima si Farah. Naging simbolo siya ng paglaban. Paalala na ang kawalan ng katarungan ay kayang gumuho sa tapang ng isang taong sapat ang lakas para tumayo at lumaban. Ang gulo na nangyari sa highway ay hindi tumigil sa pinangyarihan. Ilang residente na kanina ay tahimik at nanood lang ay nirecord pala ang buong pangyayari simula ng paluin si Farah hanggang sa tumumba si Purnomo. Ang recording ay kumalat ng napakabilis sa social media, nagpaalab ng malaking galit sa publiko. Sa loob ng ilang oras, ang hashtag na humihingi ng katarungan para kay Farah ay nangibabaw sa iba't ibang platform. Ang TCS, human rights activists, at ang publiko ay kumilos para humiling ng matinding parusa laban sa mga tiwali. Ang sitwasyon ay nagtulak sa kapulisan na hindi na magtago o subukang patayin ang issue. Ang pressure ng publiko ay masyado ng malaki para baliwalain, kaya kailangang may gawing totoong hakbang. Nang hapong iyon, dumating ang sa lokasyon matapos mag-viral ang recording sa iba't ibang malalaking account. Agad nilang siniguro ang lugar at inaresto si Purnomo, kasama ang lahat ng tauhan na sangkot. Dinala sila sa police mobile nang nakayuko ang ulo, sinusubukang takpan ang mukha mula sa kislap ng kamera ng mga reporter at mga residenteng naghihintay sa paligid. Wala na ang kayabangan sa mukha nila. Si Purnomo na karaniwang mabangis ay mukhang takot, pero sinusubukan pa ring isisi kay Farah. Sumigaw siya ng malakas, kasalanan lahat to ng babaeng iyon. Siya ang naunang lumaban. Ngunit ang sigaw niya ay hindi pinansin ni Numan. Nakita na ng lahat ang recording na nagpapatunay na ang ginawa niya ay hindi mapagtatakpan ng anumang rason. Isinagawa ang masinsinang investigasyon ng ilang araw. Mula sa iba't ibang ebidensya, saksi, at kumakalat na recording, napatunayang guilty si Purnomo sa pangingikil, torture, abuse of authority, at serious physical injury na ginawa sa harap ng publiko. Hindi lang iyon, sinira rin niya ang imahe ng institusyon ng pulisya sa brutal na aksyon na hindi man lang niya sinubukang itago. Nagrekomenda ang VIC at investigation team ng maximum penalty.
Sinibak si Purnomo sa serbisyo, dishonorable discharge. Tinanggal ang lahat ng benepisyo niya at sinampahan ng patong-patong na kaso na nagharap sa kanya sa ilang taong pagkakulong. Ang mga tauhan niya ay nakatanggap ng katulad na parusa ayon sa partisipasyon ng bawat isa. Tinanggap ng publiko ang desisyon bilang mahalagang hakbang para ang kasong ganito ay hindi na ituring na maliit na bagay. Si Farah na puno pa rin ng pasa ang katawan ay dumalo sa unang pagdinig bilang saksi. Pumasok siya sa korte ng mabagal ang lakad pero nananatiling matikas. Dinumog siya agad ng mga reporter ng iba't ibang tanong. Kahit mukhang pagod ang mukha, sumagot si Farah ng isang maikling pangungusap na naging viral quote sa media. Kailangan pairalin ang katarungan. Yun lang. Ang sagot ay simple pero matigas. Nagpapakita na hindi siya naghahanap ng sensasyon o atensyon. Hinihingi lang niya kung ano ang karapatan ng bawat mamamayan. Noong araw na iyon nakita ng publiko na ang tapang niya ay hindi tumigil sa kalsada, kundi nagpatuloy hanggang sa proseso ng batas na nagsiguro na ang salarin ay hindi makakatakas sa pananagutan. Ang pagtaas ng presyo ng publiko ay nagtulak sa kapulisan na walang choice, kundi gumawa ng bukas na hakbang. Sa maikling panahon inanunsyo nila ang malawakang press conference, para magbigay ng opisyal na klarifikasyon sa kasong nag-viral sa buong bansa. Ang kwartong pinagdausan ng conference ay puno ng reporter mula sa iba't ibang national media. Walang tigil ang kislap ng kamera. Nakapokus sa podyum kung saan magbibigay ng pahayag ang opisyal ng pulisya. Ramdam ang tensyon dahil hinihintay ng publiko ang sagot na matigas at hindi paligoy-ligoy. Ang mga tauhan na nag-aayos ng kwarto ay mukhang mas maingat kaysa karaniwan. Alam nilang ang maliit na pagkakamali ay pwedeng magpalala sa mainit na sitwasyon. Nang umakyat ang spokesperson ng pulisya sa podium, ang mukha ay mukhang naninigas at tense. Alam niya kung gaano kalaki ang atensyon ng publiko sa kasong ito at kung gaano kaimportante ang bawat salitang sasabihin niya. Sa seryosong tono, sinabi niya, humihingi kami ng tawad sa publiko. Ang inasal ni Iisa Purnomo ay personal na aksyon na hindi naaayon sa values ng institusyon. Iligal ang checkpoint na isinagawa at gumawa na kami ng matigas na hakbang. Ang pahayag ay sinundan agad ng tunog ng sunod-sunod na pagkuha ng litrato. Ngunit ang paghingi ng tawad ay hindi ganap na nagpakalma sa sitwasyon. Agad na nagtaas ng kamay ang mga reporter na naroon. At nagunahan sa pagbato ng mga tanong na mas matalim at kritikal. Isa-isang ibinato ang mga tanong ng mabilis. Matagal na bang nangyayari ang iligal na checkpoint na ito? Tanong ng isang reporter sa unahan. Sumunod ang iba. Paano ang ibang biktima? May nag-report na ba dati? Mas malakas na nagtanong ang isa pang reporter, may opisyal ba na nagtatakip sa gawaing ito? Ang mga tanong na iyon ay nagpapakita na hindi na kontento ang publiko sa karaniwang sagot. Gusto nila ng buong transparency at totoong aksyon, hindi lang klarifikasyon. Sumagot ang spokesperson, lahat ng miyembrong sangkot ay imbestigahan ng VI. Walang tolerasyon sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang sagot ay sinabi ng matigas. Gayunpaman, alam ng lahat na ang susunod na proseso ay patuloy na babantayan ng publiko. Sa sulok ng kwarto sa gitna ng mga reporter at tauhan. Naroon si Farah na puno pa rin ng pasa ang katawan. Ang mukha ay may mga peklat na hindi pa tuluyang gumagaling. Pero ang mga mata ay mukhang kalmado at matatag. Ang presensya niya ay nagbigay ng bigat sa komperensya. Tila naging buhay na paalala na ang tinatalakay nila ay hindi lang kasong administratibo, kundi totoong karahasan na dinanas ng isang maliit na mamamayan sa kalsada. Tinitigan ni Farah ang podyum habang bumubulong ng mahina sa sarili. Sana pagkatapos nito hindi na paglaruan ang maliliit na tao. Ang pangungusap ay hindi narinig ni man kundi siya, pero sapat na para ilarawan ang simpleng pag-asa na gusto niya mula sa lahat ng nangyari. Ang araw na iyon ay naging mahalagang sandali. Nakita ng buong Pilipinas kung paanong ang tapang ng isang babaeng nagngangalang Farah ay kayang yanigin ang sistemang dati ay itinuturing na hindi pwedeng galawin. Ang kasong ito ay hindi lang tungkol sa paghuli ng isang tiwaling pulis, kundi tungkol sa pagkamulat ng publiko na ang boses at tapang ng isang tao ay kayang puwersahin ang malaking institusyon tulad ng pulisya na managot.
Dito nagsimulang gumalaw ang pagbabago dahil alam na ngayon ng publiko na ang kawalan ng katarungan ay pwedeng labanan at ang tapang ni Farah ay naging totoong halimbawa na kahit ang maliit na mamamayan ay pwedeng magsalita at manalo. Yeh!